So hello, no, ito ay tungkol sa mga preacher, no, mga pangako ng ating Panginoon doon sa mga tao na tumutupad sa mga tungkulin nila, no, bilang mga preacher or mga ngaral. Patungkol ito sa mga tao, no, na inaasahan or inatasan ng ating Panginoon na magbigay ng mga pagkain doon sa mga taong nangangailangan or mga taong nagugutom dito sa mundong ito, no. Inaatasan or pinamahala ng Panginoon na halimbawa, itong mga pagkain na ito ibinigay ng Panginoon dito sa mga taong ito para ibibigay doon sa mga taong nangangailangan, nagugutom doon sa mga market, kalsada, or lansangan, or kahit sa mga paligid, no, mga palibot dito sa ating mundo. No, so ang mga pangako ng ating Panginoon, no, so pinagpala ang mga taong gumagawa nito. Ayon dito sa kasulatan, sinabi dito, no, sa Matthew chapter 24 verse 45. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Tayo mga alipin lamang na inatasan ng ating Panginoon, no, na binigyan ng mga pagkain upang itong mga pagkain na ito isi-share mo doon sa kapwa mo alipin upang ang mga tao na yon is hindi rin magugutom, no, mabuhay din sila. Siyempre kung ikaw, kung ang isang tao bibigyan mo ng pagkain na gutom, siyempre mabubuhay yon, lalakas siya. So ganun din ang mga tayo mga alipin, no, inatasan ng ating Panginoon ng mga pagkain na ito upang ipamigay doon sa mga alipin. So ang sabi ng ating Panginoon dito, pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon, no. Pinagpala. So inatasan ko kayo, no, ini-invite ko kayo, no, na mga tao, na mga especially sa mga Kristiyano, no, na nakakaalam sa salita ng Panginoon, mga taong namumuhay at naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Inayahan ko po kayo, no, na sana iwasan nyo ang pagkikipagdebate na walang kabuluhan na yan. Instead makipagdebate kayo, ipangaral nyo ang mga salita ng ating Panginoon. Bilang pagtawag din sa mga tao, at least din, no, ang salita ng ating Panginoon is makaabot din doon sa mga tao na hindi pa nakarinig doon sa mga tungkol sa katotohanan sa salita ng ating Panginoon, upang ang kaligtasan ay makaabot din sa kanila. So upang maiwas or malikay or maiwas sila doon sa mga nakahandang mga kaparusahan para doon sa mga taong namumuhay sa kasalanan at kadiliman. Dito sa kasulatan, no, dinagdag niya dito, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. So tagapamahala sa lahat ng ari-arian ng ating Panginoon. Hindi yan dito sa mundong ito, kundi doon yan sa kanyang kaharian sa langit. Kaya nga pinagpala once ang isang tao mamatay na tumutupad sa tungkulin bilang alipin dito sa mundong ito, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, pagdating ng araw, ang sinabi ng ating Panginoong Kristo dito, no, na sa mga huling araw tatanggapin niya ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kasi nga ito yung mga pangako ng ating Panginoon. At sinabi niya dito, di ba, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. So doon to sa kalangitan. Doon sa kalangitan walang magnanakaw. Kasi dito sa mundong ito, halos mga kapwa natin mga Pilipino, kapwa natin mga tao, gutom. Kasi nga sinasabi dito sa kasulatan, no, dito sa Amos, sinabi ng ating Panginoon dito na ang Diyos magpapadala ng gutom sa mga bansa. Ngunit hindi gutom sa mga pagkain, kundi gutom sa salita ng Diyos. At uhaw, hindi uhaw sa tubig, kundi uhaw sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Ito yung sinasabi dito. Kaya nga, may mga tao na pinili ng Panginoon na pinamamahalaan niya or inatasan niya na bigyan ng mga pagkain, at yung mga pagkain na yon ibigay doon sa mga taong nangangailangan, na mga nagugutom at nauuhaw, which is the word of God. Kasi mga pagkain na sinasabi natin, kung mga pagkain kasi na sinasabi natin is patong pagkain sa katawan natin, ang kasulatan mismo nagsasabi ng tao ay hindi mabubuhay sa pagkain lamang, kundi sa mga salita ng Panginoon. So klaro po yan, no, na hindi ito patungkol sa mga pagkain, no, na para sa ating katawan, kundi sa salita ng Panginoon, upang tayo ay mabubuhay, no. So mabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo kung tayo ay patuloy na sumasampalataya at sumusunod. Kasi itong mga pagkain ito ng ating kaluluwa, ang kalooban ng ating Panginoon, kung paano natin sundin, paano tayo mananampalataya at susunod sa kanyang kalooban. Iwasan natin ang mga bagay na
hindi niya kinalulugdan upang hindi tayo magsisisi pagdating ng araw. So, inaanyayahan ko po ang lahat, no, na instead na, especially sa mga Christian talaga, kung tayo po ay babangon at tatayo at pangaral sa salita ng Panginoon, kung marami po tayo, kung buong simbahan, kung sa isang simbahan may 300 members, kung lahat ng yun, mangaral sa lahat, mangaral sa salita ng Panginoon, sigurado yan, maaabot ng bawat isa, no, ang kaligtasan ng mga tao. Kasi kung minamahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang iyong tao, kapwa mo, hindi ka gusto na siya ay mapapahamak. Dahil nga hindi mo siya gusto mapapahamak, sabihan mo siya sa katotohanan patungkol dito. Bigyan mo siya ng pagkain, which is the word of God. Preach the gospel. Preach the word of God to them. Para ang kaligtasan ay makakamit din nila ng bawat tao na hindi pa nakarinig. Dahil nga ang tao ngayon dito sa mundong ito, gutom. Gutom sa salita ng Panginoon, uhaw sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Dahil binubusog sila ng mundong ito, ng mga desire ng katawan. Binubusog sila nito. Pero gutom na gutom ang kaluluwa. So ito ang mangyayari natin sa atin dito. So kailangan ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon upang maabot naman sa ibang tao, sa mga kapwa natin tao. No? So hanggang dito na, maraming salamat and God bless everyone. Amen.